Magandang araw na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ipinamukha ni Yusek Claire Castro na hindi si Senator Alan Peter Cayetano ang biktima sa mga kaguluhan sa Senado. Naganap raw ang kaguluhan sa Senado sa pamumuno ni Senator Cayetano at kanyang tinawag na dating Senate President, si Senator Cayetano. Ibig niyang sabihin, hindi si Senator Cayetano ang Senate President. Hiling lang po natin, sana huwag kumilos ang nasabing opisyal na parang siya pa ang biktima. Marami pong nabiktima ang kaguluhan sa Senado. Unang-una pong nabiktima dito ay ang taong bayan na naniniwala sa integridad ng Senado. Ang kaguluhan pong ito ay naganap sa pamumuno ni dating Senate President Alan Cayetano. Ano ang inyong reaksyon sa pahayag ni Yusek Claire Castro? Please leave your comments below at huwag kalilimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Ayon kay Yusek Claire Castro, ang kaguluhan daw sa Senado ay hindi dahil sa pakikialam ng Malacanang. Ang mga pangyayari ay itinuro niya lahat kay Senator Cayetano, pati paglabas ni Senator Bato de la Rosa ay sinabing aprobado raw ito ni Senator Cayetano. Pero naging inconsistent yata itong si Yusek Claire Castro. Palagi niyang sinasabi na dapat bago mag-akusa, kailangan na suportado ng ebidensya. Kasi sa aking pagkakalam, wala pang final determination na talagang ang aprobado ni Senator Cayetano ang paglabas ni Senator Bato sa Senado. Meron kaya siyang ebidensya na si Senator Cayetano ang nag-approve sa paglabas ni Senator Bato? Di ba meron pang investigation na ginagawa ngayon? At ito ang matinding banat ni Yusek Claire Castro. So, ang sinasabi ay mag-ingat sa Malacanang, mas mag-ingat po ang taong bayan sa mga taong nagkukunwari at nagpapanggap na banal. Mag-ingat daw sa mga taong nagkukunwaring banal. Yan ang kanyang sinabi. Mga kaibigan, si Senator Cayetano ba ang tinutukoy niyang nagkukunwaring banal? Ano sa palagay ninyo? Please leave your comments below. At huwag na rin kalilimutan na mag-like at mag-subscribe. Sa ngayon, ang kinikilala ng Malacanang na leader ng Senado ay si Acting Senate President Win Gatchalian. Pero may bearing ba ito just in case tanggapin at mag-decide ang Supreme Court kung sino ang tunay at legal na Senate President? Si Cayetano ba o si Gatchalian? Mga kaibigan, walang bearing ito dahil ang ating Korte Suprema, ibinabatay nila ang kanilang mga decision, ang kanilang mga ruling sa ating saligang batas, sa ating Constitution, sa mga batas na umiiral at yung mga jurisprudence o kaya yung mga doktrina sa mga previous na Supreme Court decisions, mga Supreme Court rulings. Porque kinikilala na ng Malacanang o kaya House of Representatives ang grupo ni Gatchalian, sila na ang tunay. Hindi ganon. Hindi ganon ang paningin ng ating Korte Suprema. Kaugnay naman sa mga 18 na ex-Marines at dating bodyguard ni Saldico, ang dapat daw na tawag ay 18 cargadores, 18 basurero. Ayan ang sinabi ni Yusek Claire Castro. Anong inyong pananaw o comment? Hindi dapat tawagin na ex-Marines? Dapat ba silang tawaging 18 cargadores, 18 basurero? Please leave your comments below. Sige, habol ko na lang. Kasi doon sa hearing sa Senate ngayon, dati-rati tinatawag yung 18 ex-Marines na ex-18 Marines. Pero kanina doon sa pagkakaban sa kanila, ang sinasabi ni Senator Rapi Tulfo, tinawag na 18 Cargador. Ano pong reaksyon natin? Sino po nagtawag?
Si Senator Rapi Tulfo. 18 kargador. Actually, 18 maleta boys, 18 basurero. Pwede po silang describe na ganon sa ating pananaw. Bakit basurero? Di ba mga basura ang kanilang sinasabing kinukuha at dinadala? So nakiusap lang naman po ang AFP na wag nang tawagin na sila ay ex-Marines dahil sila po ay wala na sa serbisyo nung sila ay pumasok bilang bodyguards ni Zaldico. So ang request nga po ng AFP ay kung maaaring tawagin nila na 18 witnesses or 18 bodyguards. So 18 kargadores or 18 basurero, pwede naman po silang i-describe ng ganyan. Mga kaibigan, sa mga kaganapan ngayon sa Senado, sinabi ni Senator Cayetano na pwede namang mag-neutral ang Malacanang, meaning wala silang papanigan, wala silang kikilingan, dahil ang Senado ay isang separate branch of government. Hayaan na ang Senado mismo ang lulutas ng kanilang mga sigalot. Sila ang lulutas sa kanilang problema. Sabi nga nila, walang pinapaboran, walang kinikilingan. As soon as they have 13, walang problema sila na. Okay, so I have to assert because may pinaglalaban tayo. Pinaglalaban ko hindi yung si Alan Cayetano ang Senate President. Ang pinaglalaban natin, ang Senado hindi pwedeng rubber stamp ng Malacanang. Hindi pwede na hindi independent yung Senate. Hindi pwedeng may hearing ka katulad kanina, yung bibig na bumubukas ay senador pero yung lumalabas na salita galing sa Malacanang. But what's the best proof that Malacanang's hand is in this? First, yung pananakot nila sa mga miyembro namin na lumipat, yung offer na wala ng kaso pag lumipat. Second, as soon as nila ginawa, naglabas sila na ang House at ang Malacanang ay dun pumapabor. Di ba? Pwede naman mag-neutral ang Malacanang eh. Di ba? Kasi of course, as far as I'm concerned, nag-usurp ng authority si Senator Win because he's not really the acting president, pababa. Pero maraming ang problema ang ating bansa. Why don't we focus on that? So, apparently, because ayaw nila pumayag, dalawa Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. No? So, yung Senate of Malacanang had the hearing kanina and you have two Blue Ribbons Committee. Yung isa ay Committee de Absuelto na ang kanyang main work is paano i-absuelto yung mga high officials ng ating bansa at yung isa naman na seeking the truth. Mga kaibigan, meron ba kayong pananaw? Meron ba kayong comment sa ating tinalakay? Kung meron, please leave your comments below. Maraming salamat and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye.